Sa painkiller. Sa kanyang pag-upo, sa pagbahing, konting kilos, dahil na sa paghinga, makakaramdam ng matinding sakit at hirap ang pasyente. Ganda ba? Napagmukbulok sa kubuto na kain. Ano naman ang gagawa ng kayo malagi? Hindi nga namin maintindihan ni JR eh. Pero sa tingin namin, sinulagos talaga ang target. Kasi baka may nakaaway lang siya. Sandali, may iba lang ako. Saan mo nga pala planong tumira ni JR? Dito ba o dun sa bahay ng nanay Marlene niya? Doon daw po eh. Pero nire-request ni JR na sana pati kayo din sumama daw po kayo sa amin doon. Para gumaling na po si Lola Jet. Basta nakakahiya. Ako, tita, tutulong naman tayo sa gastusin doon. Tsaka, malay mo, baka mapabilis ang paggaling ni Lola Jet pag meron siyang nakakausap at nakakasama sa loob ng bahay. Ay, naku. Hindi yan totoo. Para sa aking tingin. Lola Gets, may hila na siya. Talaga wala niya kaya. Malapit na siya. Malapit na siya siguro. Lola? Ako sabi lang ng totoo. Lola Gets kasi matanda na, hindi ba? At saka isa pa, meron siya sakit cancer. Kaya ano, wala siyang magagawa kasi papahirap lang siya sa kanyang buhay. Matagandang nilagay ang conscious ng nanay ko. Sabi naman po, iba-iba kasi ang effect na anesthesia sa iba't ibang tao. Pero, is acting. Expected na magiging conscious ng pasyente. It's important. Salamat. Kamusta? Palpak ka? Ayos lang yun. May pagkakataon pa. Siguraduhin mo lang. Binawarningan lang kita. Matinik ang asawa ng pinapapatay ko sa'yo. Kaya magdoble ingat ka. At bilisan mo. Kasi kapag nagawa mo ito ngayong gabi, ibukas ka pa. At kapag nahuli ka, huwag kang mag-alala. Ilalabas kita sa kulungan. Basta wag na wag mo akong ididiin. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Isang tao lang ang ituturo mo. Sino? Tuloy ang shipment. Sigurado akong magiging busy ang mga pulis at militar ngayon sa ibang bansa. Kaya sisiguraduhin ko sa'yo na walang palit. Nakasagap ko tayo ng email galing sa isang unknown sender. Nalaman ko po, sir, na nanggaling po ang mga dokumento niya sa isang maliit na internet cafe.
Yung po nagpadala niya ay nagbayad lamang daw po ng email tapos po bigla na lang pong malis. Sir, yung pong Pilipino dyan sa litrato ay si Mr. Marlon Cardenas. Oo, mga suppliers ng illegal firearms to mula sa Hong Kong. Mabuti pa. Ipaalam na sa mga kapulisan ng information. Get Cardenas. Imbitahan niyo siya for immediate investigation. Saan na si Dave? Ma'am, kanina po nag-video. Saan daw siya pupunta? Ma, Oh, tumawag si nanay. Sa hospital daw si Lolo Gil. what? Bakit? Bumibigay na ba yung katawan niya dahil sa cancer? Hindi, na-aksidente nga daw siya eh. Nabangga siya ng sasakyan kagabi. My, kawawa naman. Anak, send her my regards, okay? Ha? Hindi. Ano nangyayari dito? Magandang araw po. Galing po kami sa Cardenas Residence. Dito po kami tinuro. Nandito po ba si Marlon Cardenas? Ako si Marlon Cardenas. What is this all about? Sir, pinaimbitahan mo kayo sa kampo. May ilang katanungan daw ang militar. Bawa, nagtutulungan, di ba? Planadong pagkakasagasa kay Loligas. Kaso hindi siyang target. Si Audrey. Sinasabi ko na nga ba na walang idudulot na kabutihan ng kasalang ito sa buhay natin. Ano ibig niyo sabihin, ha? Hindi na ako magsasalita. Ako na naman ang lalabas ng sama. Pero nagbago ang lahat dahil sa babae. Tita Angela, ikaw na ba yan?